Sa paglikha at paglitaw ng kanyang avatar sa loob ng digital arena, agad na hinugot ni Ching Huan ang kanyang matalim na espada. Sa kabilang dako ng arena, nakatayo ng buong kalmado at handa ang dugyot at may edad na avatar ni Su Hong hawak ang kanyang dambuhalang sibat. Naisip ni Ching Huan na ang mga seryosong manlalaro na talagang naglalayong umakyat sa leaderboard ay palaging gumagamit ng mga maayos na pangalan at avatar upang maiwasan ang kahihiyan sa hinaharap. Sa pag-aakalang ang kanyang kalaban ay isang uri lamang ng walang kwentang random, inasahan niyang ang mga taong tulad nito ay gumagamit lamang ng anumang nakatitawang pangalan na gusto nila sapagkat alam nilang hinding-hindi naman sila makatutuntong sa opisyal na rankings. Umiilaw at nagliwanag ang dambuhalang arena habang ang system ay nagpapasimula ng countdown para sa laban sa pagitan ni Ching Huan at ng account na I Love Black Silk Long Legs, bago pormal na idineklara ang pagsisimula ng matinding bakbakan. Agad na sumugod pasulong si Ching Huan sa isang kisap mata, buo ang determinasyon na tapusin ang laban ng mabilisan. Inilabas niya ang kanyang espada at nagpakawala ng isang dambuhala at hugis buwang gintong energy strike na buong kumpiyansa niyang pinaniniwalaang sapat na upang agad itong mapatay sa isang patama lamang. Gayunpaman, walang kahirap-hirap na binlock ni Su Hong ang napakalakas na wave ng enerhiya gamit ang kanyang sibat, na lumikha ng isang nakabubulag na liwanag sa paligid. Nanlaki ang mga mata ni Ching Huan sa matinding gulat. Bago pa man siya makabawi, mabilis na gumanti si Su Hong ng isang mabigat at paalang na hampas ng sibat, na nagpalipat at nagpahirap sa dalaga na natatarantang i-block ang atake. Doon niya napagtanto na ang kanyang kinakaharap ay isang tunay na dalubhasa at master sa martial arts. Habang dumudulas paatras sa sahig ng arena upang absorb in ang matinding impact, tiningnan niya ito ng masamang tingin. Nagtataka kung sadyang pumili ba ito ng ganoong kaalay at kadugyot na pangalan at hitsura upang linlangan lamang ang mga tao at pababain ang kanilang pag-iingat laban sa kanyang maliwanag na pambihirang lakas. Nang makitang buong kumpiyansa muling sumusugod pasulong si Su Hong, napagtanto ni Ching Huan na siya ay naging napakamayabang at nagpasya siyang itigil na ang pagmamaliit sa lalaki dahil lamang sa nakatatawa nitong profile. Ginamit ang kanyang buong lakas, naghanda siya ng isang mabigat na atake at nagpakawala ng isang mapangwasak na sunod-sunod na nagniningas na mga projectile ng apoy. Mabilis at maliksing iniwasan ito ni Su Hong. Nang makilala niyang ang atake nito ay isang mastered na B-rank fire attribute martial art, ginamit at inactivate niya ang kanyang Flying Swan's Turtle Cloud Step technique, na nagtulot sa kanya upang magandang sumayaw at umiwas sa mga natitirang bowl ang apoy. Sinubukan ni Ching Huan na sundan ito ng isang nakamamatay na saksak diretsyo sa mukha ng binata, ngunit simpleng yumuko at sumandig pa atras si Su Hong upang iwasan ito, na nag-iwan sa dalaga na tuluyang natulala dahil nabasa ng binata ang kanyang mga footwork. Agad na gumanti si Su Hong ng sarili niyang mabigat na patama, at ang dalawa ay nagpalitan ng mabilis at matinding sunod-sunod na mga hampas, na nagpapatalsak ng mga kislap ng enerhiya sa buong battlefield. Biglang mabilis na kumilos si Ching Huan habang napapalibutan ng isang berdeng aura upang magpakawala ng isang napakabilis na pagsugod, na agad namang nakilala ni Su Hong bilang isang teknik na may elementong hangin. Habang sumusugod ang dalaga pasulong gamit ang isang matinding saksak na napapalibutan ng hangin, maliksing iniwasan ni Su Hong ang atake, habang napapangiti sa tunay na pagkawili sapagkat nakatagpo agad siya ng isang dual attribute genius sa loob ng Magic City. Namanghal na nagawa nitong iwasan ang kanyang patama, umihip at umikot si Ching Huan ng may kagandahan sa ere, at sa wakas ay napag-isip-isip na ang lalim ng kasanayan ng lalaki sa sibat ay napakalayo at higit na mataas kaysa sa kanyang sariling teknik sa espada, kaya naman kinilala niya ito bilang isang tunay na top-tier genius. Nagpakawala si Ching Huan ng isang dambuhalang alon ng nagniningas na mga projectile ng apoy. Ngunit sa pamamagitan ng isang mapangwasak na saksak, ang lightning strike ni Su Hong ay marahas na pamunit at sumire sa dumarating na alon ng apoy, na nagdulot ng isang dambuhalang pagsabog ng liwanag na lumamon sa buong arena. Sa matinding desperasyon na baguhin ang daloy ng laban, sumigaw si Ching Huan na hinding-hindi siya matatalo, sabay pa kawala ng isang dambuhala at paikot na tornado ng apoy na marahas na sumabog sa buong paligid. Gayunpaman, ang kanyang huling paglaban ay mabilis na nawala ng silbi nang ang dulo ng sibat ni Su Hong ay biglang lumabas at sumaksak diretsyo mula sa makapal na usok. Nagmamadali niyang itinaas ang kanyang espada upang i-block ang sorpresang atake,
ngunit nanlaki ang kanyang mga mata sa purong kilabot ng mapagtantong huli na ang lahat. Mabilis na ipinadama ni Su-hong ang napakalaking agwat, at tuluyang winasak ang kanyang mga depensa sa isang kisap mata. Dahil sa hindi kayang pantayang puwersa ng napakalakas na lightning strike, napasigaw sa matinding sakit si Qinghuan habang ang kanyang avatar ay marahas na nadurog at nagkapira-piraso sa ere. Bumalik sa tunay na mundo, lumabas siya mula sa kanyang combat pod sa gitna ng isang sinag ng liwanag. Hawak-hawak ang kanyang braso, galit na galit siyang nagmura sa matinding pagkadismaya at kabiguan. Sa mukhang pumuputok sa galit, bitterly na isinumpa ni Qinghuan ang kanyang sinapit. Nag-iisip na siya lang ang taong mayroong nakatitawang kapalaran na makatapat ang ganoong uri ng manlalaro. Marahas niyang hinubad ang kanyang black stocking at inihagis ito sa tabi, sabay sumpa na tatalunan niya ito sa hinaharap at pipilitin itong palitan ang pangalan sa isang mas maayos at may paggalang na pangalan. Samantala, habang nagpapahinga sa loob ng kanyang sariling pod, pinuri ni Su-hong ang napakaganda at matinding laban na katatapos lamang. Bigla na lamang lumabas ang isang notification sa system na nag-aabiso sa kanya ng isang friend request, na nag-iwan sa kanya sa pagtataka habang itinatanong kung sino ba itong si Qinghuan. Sa pagbubukas ng chat, tinanong niya ang pagkakakilanlan nito, at nang mag-claim ang dalaga na siya ang magandang babae na nakalaban niya kanina, agad na inakala ni Su-hong na ito ay isang klasikong network scam at nagpadala ng reply na ang ganoong uri ng pambabula ay hinding-hindi tatalab sa isang taong tulad niyang walang pera. Sa loob ng kanyang sariling silid, ang labis na nainsultong si Qinghuan ay napasigaw sa harap ng kanyang screen, galit na inakusahan siya ng lalaki na nagtatangkang mambola o humikayat sa kanya. Gayunpaman, bago pa man siya makapagpadala ng sagot, isang notification mula sa system ang lumitaw na nagsasaad na siya ay inilagay na sa blacklist, na nag-iwan sa kanya na tuluyang natulala at napanganga. Nanginginig sa matinding puot, galit na galit siyang sumigaw at tinawag si Su-hong na isang walang hiyang bastardo. Walang kaalam-alam sa galit ng dalaga, masayang nagunat ng katawan si Su-hong sa kanyang silid. Buong kapurihang pinupuri ang sarili dahil sa pagiging napakaingat para maiwasan ang scammer sa network ng unibersidad. Nagpasya siyang pumunta sa cafeteria upang subukan ang mga pagkain sa paaralan. Sa paghakbang palabas ng kanyang gate, nagtataka siya kung masarap ba ang pagkain sa lungsod. Ngunit agad siyang hinarap ng isang dambuhala at galit na pulutong ng mga masasamang estudyante na naghahaman ng laban upang makuha ang karapatang tumira sa kanyang marangyang villa. Hindi nag-aalala at hindi natinag, narinig na naman ni Su-hong ang malakas na pagkumalam ng kanyang tiyan. Sa isang kumpiyansang ngiti, casual niyang sinabihan ng buong pulutong na sumugod na silang lahat ng sabay-sabay dahil nagmamadali siyang kumain ng tanghalian.